Good day mga kaagri. Yung araw po ay wala na tayong magagawa kundi harbisin talaga itong unang bunga ng ating lakatan. Nag-iisa lang po siya. Bale after 2 weeks pa tayo makapag-harvest ulit. Pero hindi na po pwede itong pagpaliban kasi baka masobra siya sa gulang. Hindi naman maganda. Ito na po siya. O yan po. We have no other option but... Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. But to harvest this, kasi tamang-tama na po talaga siyang harvest. Sabi ko pwede pa siya mga after 3 days, pwede pa siya. Kaso nga lang may sabay ko kasi siya sa isang puno ng saba doon sa kabila. So, yun po. Ito yung magawa. Talagang harvestin na po natin ito. Itong ating bunga ng ating lakatan. Mga kaagri. Para mapakita sa inyo kung gaano kalaki yan. Pakita natin yan na andyan tayo sa likod niya mga kaagri. So, yun. Ganito siya po kalaki. Oh, tingnan nyo po. Ganyan po siya kaganda. So, very timely na talagang tawag doon, ma-harvest siya. Walang wala tayong magawa kasi kailangan talaga ng pera pambili ng bigas. Yun na naman. At least ito baka abutin ito ng mga 13 to 15 kilos. 65 ay okay na rin po. Ito yung magiging first harvest natin ngayong taon dito sa ating lakatan plantation na maliit. Nako, sabay sa sikat ng araw. Yan na po siya, yan na po siya. Yan. So, yun po mga kaagri. Gusto na nating ma-video talaga itong nag-iisang harvestin natin na lakatan dito para po ma-document po natin. Medyo pasensya na po kayo sa ating boses. Hindi pa tayo fully recovered sa trangkaso. Kaya naman boses parang sa ilalim ng lupa po tayo. So, papakita natin sa inyo kung paano yan i-harvest mga kaagri. Sige po. Okay. Wala talaga. Babawasan na natin yung dahon. Sobra na yung dahon Kaya hindi sagabal. Pag-harvest po natin dito. Ay, naman natin ito. Ayan. Mababa lang po kasi ito may kabigatan po siya. Okay. Bali itong mga dahon na dito lang natin yan muna ilalagay. Dito lang lahat yan para kahit na ma-decompose po siya ay dito lang talaga siya, magiging abono po siya dito. At yung puno na huwag na muna natin putulin masyado sa ilalim kasi summertime pa naman para may mahihigop pang tubig para sa kanyang susunod na mga followers po, mga kaagri. So yan, I will let you see. Ang daming followers yan, ito-transplant natin yan. Mura po siya. Yan sa kalaganda at kakinis. So kunin na natin yung plastic yan at ano na lang yan muna dito para magagamit sa susunod na bunga mga kaagri. Ganyan siya kaganda. Ganyan sa kalaki, kakinis. Beautiful siya, beautiful. So maaring next week na harvestin natin ay pakita natin sa inyo
Hindi pa next week, after 2 weeks pa siguro. Yun po talaga yung inarabis natin, yan talaga yung first ever. Halos 2 linggo yung una niya dito sa next nating harvestin. Ito po siya. Ito mga 2 linggo pa ito bago ma-harvest. Ito po siya mga ka-agri. Medyo malaki na siya. At saka doon sa dulo mayroon din 2 puno. Mga 2 weeks from now pwede na. Kasi nakikita na natin yung potential ng paglaki niya. Saka alam na natin kasi kung ilang araw yung pagitan nila. Ito po siya. Ito mga ka-agri. Medyo nakalaki ang kanyang bunga. Pumasok na sa segunda. May 2 linggo pa. Primera na po ito. At itong isa po. Ito po. At nakikita ko medyo mabigat po siya. Kaya sinandal ko muna yung hagdan dyan. Pero gagawin natin yung pantukod doon kanina nanggaling. Nilalagay ko na rin dyan kasi hindi pa masyadong malaki yung bunga. Feel ko ay nabibigatan na siya. Masasayang yan pag natumba. Nako. Malaking puno at saka malaking bunga pa naman yan mga ka-agri. So yun. Okay. We will transfer doon sa kabila. Diba ko lang kung ma-video ko pa yung pagkuha natin mamaya ng Sabadon kasi medyo malaking puno at mataas po siya. Medyo masakit na yung sikat ng araw sa ngayon. Hindi pa naman maganda yung ating tawag doon kalagayan. Medyo masakit pa yung ulo natin. So baka pakita natin mamaya ay na-harvest na siya. Lagay na natin doon sa ilalim ng tawag ng mangga. Yun mga ka-agri. So yung gagawin natin dyan ay kunin na natin yung plastic nya. Yun. Okay. Sige. Lutukan natin mamaya ito mga ka-agri. Na nang dihand. Mahabok pa kaya di. Pwede. Muraka. Didihan na lang natin. Dito Wala sa ka loob lang ng ng kahit ganyan. bubo kasi mahirap na. Maano ng mga kambing. Marisgasya. Malisgasya pa sa mga kambing. Mga sobra 10 kilos magruhong ito na. Sabi ko mabugat magad dyan. Sabi ko may isa kasi manapagay. Dabok pagad dyan. Tipo di na ba nakaputos na yun. Di mo ito ay kakapatos. No? Ay, ulit pa. Dihan ni Derta ito sa buga. Way. Baka ito ang kabulig ko. Pitong sipit sa kabulig mo. Bakit bakal to? Di pero di man do pito naman di ba? Ang banyan di ba? Mga papi mo yun ito ba? Tinaligad to sa ba kung mga pito ka bulik ito. Bakad ban eh. Garing mas dragka na nga binilog niya. Tagarin ko sa kung sa ano ba balat eh mga kanya pero sa number of fingers na daw. Nakaimo ko to. Do nga mas tayo ko. Bilog lagi ta na da. Bagan to nga bilog gid kulang sa kwan. Tipot na puti na nakano. Kulang sa number of days pa na diya. Sa sinawa. 1 week pa diya. Putos mo. Namit gua pa na. Kasi na ko dyan ako ng marugwa. Nga darawa akong 3 to sunod diya. Ang nabibisyo na to. Kaya mo may madugan to. Nati, bastante ito na Mga darawa di. mo. Ananini, ito sa kontraya sikat nga nun. Ano na ito nga. Maliban sa gitna, may mga ginabot na dahil. May babutas. Kaga, mandan to, tuwabla. Ito, maging sintro ka kon eh. Nakakabuga, rin bagas takas. Ito na, din na rin sa aming kwan, hindi napitan ko. Tiga, Hindi, may highway kang itahiwi dupon kon. oh, ayan. 7 piling. Ito pa yan. Ito 7 na. Diyan, pindi ko lang dito ya. Ay, no, hindi. Amora. Hindi ko Kumaladad sa ubos ng rasig. Hindi ko basa. Yan lang. Tay-tay. Kasi, Ang tay-tay lang kasi pagtusa kanya ta. Pero tay-tay ra. Hindi na rin sa puno ka. Oy. Okay.
Yun. Yun. Nang mapuno yung isang crates. Pag nagdalawang buwig, aapaw. Yun po. Nako. Pwede rin yan.